Sa pag-aaral natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang chapter 5 ay nagturo sa atin ng una, paano lumago sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. At ikalawa, kung paano tayo dapat lumakad bilang mga anak ng liwanag. At ngayon po, sa isa pang bahagi o isa pang section ng chapter 5, papaalalahanan naman tayo ng sulat na ito na lumakad ng may karunungan. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata ay mula sa Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang verse 21. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, at meron din po kayong mababasang ilang revised Tagalog Popular Version, at sa English ay itong New King James Version. Muli mga kapatid, ang salitangang lumakad ay madalas nating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo bilang paglalarawan ng pamumuhay o paglalarawan ng pagsasabuhay. Ito yung isang pang-araw-araw na pagpili o pagdedesisyon na tumutukoy din sa ugali, tumutukoy din sa paraan ng pakikitungo natin sa Diyos at sa kapwa, at isa itong panghabang buhay na proseso ng paglago sa pananampalataya. Yan po yung lumakad. Kapag may nagpaalam sa atin, sa pamilya natin, may lakad, may lalakarin, or kaya may pupuntahan, or aalis, o babiyahe papuntang, halimbawa, school, or trabaho, or pupunta sa malayong lugar, halos automatic po na sasabihin natin kapag nagpaalam siya sa lakad niya na sasabihin natin mag-ingat ka o kaya mag-ingat kayo sa biyahe. Isa po iyang pagpapahayag ng malasakit at pag-ibig dahil alam natin na posible na may masamang bagay ang mangyari kapag sa journey nila, sa paglalakbay nila. Kapag nag-drive sila, pwede silang mabangga, o kung yung driver na sinasakyan nila, kung sila ay pasahero, kung hindi mag-iingat, maaari ding maaksidente. So, sinasabi nating mag-ingat ka dahil gusto natin silang makarating na maayos sa pupuntahan nila at makabalik sila sa atin ng maayos. Again, expression of love. Ngunit higit sa pisikal na kaligtasan, dahil din po nasa paglalakbay din tayo, no? Spiritual journey. Higit sa pisikal na kaligtasan ng bawat isa sa atin, mas dapat din tayong magmalasakit at magpahayag ng pag-ibig sa espiritual na kalagayan ng ating mga mahal sa buhay at pati na rin po ng sarili nating pamumuhay. Dapat concerned tayo. Mula sa chapter 4, sa pag-aaral natin ng sulat na ito, si Apostle Paul ay concern tungkol sa paglakad natin bilang mga Kristiyano, yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, na tuloy-tuloy yung kanyang pagtuturo, tuloy-tuloy yung kanyang paalala na sa araw-araw nating paglakad o sa araw-araw nating pamumuhay hanggang makarating tayo sa dulo ng destinasyon ng buhay natin, ang lagi niyang paalala, ang patuloy niyang pagtuturo, maging angkop ang paglakad o maging angkop yung pamumuhay natin sa mensahe na tinanggap natin. Yung mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan, at ganun din po maging angkop yung pamumuhay natin sa mga pagpapalang tinanggap natin sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Na tayo nga po ay lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa atin ay itinawag. Kaya po ang lumakad ng may karunungan, namumuhay ng may karunungan. Matalinong pamumuhay, hindi padalos-dalos, kundi maingat, disiplinado, hindi pa bara-bara, kundi merong direksyon. Pinahahalagahan ang kalooban ng Diyos at nakaugat sa katotohanan. Samahan po ninyo ako hanggang matapos ang araling ito dahil mahalaga ang mga paalala dito ni Apostol Pablo. Lalo na kung may mga pagkakataon sa journey mo, sa buhay mo, na kung tayo po ay lumalakad na tila wala ba tayong taglay na karunungan. Na hindi tayo nagiging maingat kung paano tayo mamuhay. Or hindi tayo nagiging maingat sa mga binibitawan nating salita na nagiging padalos-dalos tayo, maging sa mga desisyon na ginagawa natin. Hindi tayo nagiging maingat, nagiging padalos-dalos pa.
at hindi tayo nag-iisip sa paggamit halimbawa ng oras na meron tayo, lakas na meron tayo, o kaya mga bagay na meron tayo dahil hindi na tayo nag-iisip kasi nangingibabaw ba yung emosyon natin, yung damdamin natin. Ang buhay Kristiyano po, dapat na maingat tayo sa ating paglalakbay. Dapat tama yung dinadaanan natin. Dapat nakakatiyak tayo na hindi tayo naliligaw at hindi tayo bumabalik sa dati nating masamang kalagayan. At dapat din pong nakatitiyak na tayo na tama yung direksyon o yung daan o yung landas, pati destinasyong tinatahak natin na ayon sa kalooban ng Diyos para sa atin yung landas na binabagtas o nilalakbay natin. Yun bang ang paraan ng pamumuhay ay pinag-iisipan nating mabuti? Tama ba yung hakbang natin? Tama ba yung desisyon natin? Makakabuti ba sa buhay ko at sa relasyon natin sa iba yung mga iniisip natin at yung mga gagawin natin? So, pinag-iisipang mabuti. Yan yung namumuhay o lumalakad ng may karunungan. Sa aralin pong ito, makikita natin yung panawagan ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Efeso at panawagan na rin po ito para sa lahat ng mga mananampalataya na ang paglakad ng may karunungan ay pamumuhay na pagiging maingat. May layunin. Ano po ba yung layunin? Yung inuunawa yung kalooban ng Panginoon at napupuno or napupuspos ng Espiritu. Isa-isahin po natin ang mga puntong ating pag-aaralan at nawa ay mahayag sa atin kung ano-ano yung dapat nating gawin para makalakad ng may karunungan sa buhay nating ito. Una, maging maingat kayo sa inyong paglakad. At upang malinaw nating makita kung bakit mahalaga ang pagiging maingat, yung bakit mahalaga yung nag-iingat tayo sa ating paglakad. Pakinggan po natin ang mismong paalala at pagtuturo ni Apostol Pablo. Basahin po natin itong verse 15. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Walk circumspectly. Nangangahulugan po na lumakad ng may buong pagsasaalang-alang. Yung maingat talaga. May pagsusuri sa bawat hakbang. Isang prinsipyo ng pamumuhay na sinasala mo yung bawat magiging desisyon mo. Pati yung bibitawan mong salita, pati yung gesture, yung kilos, yun ba ay ayon sa bago mong identity, ayon sa karunungang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Makikita natin sa verse na ito at sa kasunod ng mga talata kung ano yung hindi dapat, kung ano rin yung dapat, at kung bakit dapat ganito yung paraan ng ating pamumuhay. Ano ang hindi natin dapat maging paraan ng pamumuhay? Ano yung hindi natin dapat paraan ng paglakad bilang mga Kristiyano? Sabi po dito, hindi gaya ng mga mangmang. No, not as fools. Pwede rin isalin na foolish or hangal yung mangmang. Mga tao itong makasanlibutan. Walang Diyos. Namumuhay ayon sa foolish na kalayawan. Namumuhay ayon sa makasariling pagnanasa. Walang pag-iingat. Hindi iniisip kung ano yung epekto ng kanyang pamumuhay. Ano ba yung magiging epekto ng kanyang desisyon, mga sinasalita, mga ginagawa? Ano yung magiging epekto sa sarili niya? Ano yung magiging epekto sa kapwa niya at pati sa Diyos? So, nagiging mangmang. Sa halip po na maging mangmang, ano yung dapat maging paraan ng ating pamumuhay? Kundi gaya ng marurunong. But as wise. Dapat maging wise. Ang taong wise, hindi lang nagtataglay ng tamang kaalaman kung ano yung mabuti, kung ano yung masama, kundi meron ding kakayahan kung paano gamitin ng tama yung taglay na kaalaman or taglay na karunungan. Ang pagiging wise, hindi lang basta may kaalaman, kundi
inilalapat yung salita ng Diyos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang paalala sa atin dito, ang bawat hakbang ng ating buhay ay mahalaga. Kung hindi tayo magiging maingat, kung hindi tayo nagiging matalino sa paglakad, pwede tayong maligaw, pwede tayong madapa. Kaya lumakad tayo ng may karunungan. Lumakad gaya ng marurunong. Ngayon, kasama sa pagiging marunong po o kasama sa paglakad ng may karunungan, dapat nating samantalahin ang bawat pagkakataon. Sabi dito sa verse 16, na sinasamantala ang panahon. Redeeming the time. Sa Greek word po ng sinasamantala ay exagorazo. To buy up o kaya that is ransom. Literal na nangangahulugang bilhin o kaya iligtas ang panahon. No? Sinasamantala ang panahon. Ang ideya dito, yung panahon parang alipin ng kasamaan. Yung panahon parang alipin ng kadiliman. Ipinapakita nito na ang panahon ay mahalaga at limitado. So, kailangan nating gawin yung lahat ng ating magagawa or samantalahin natin ang pagkakataon o panahon na meron tayo para magamit sa mga layunin ng Diyos. Ano ba yung layunin ng Diyos? Narito pa yung ilan. Ang layunin ng Diyos sa ating buhay, makilala natin siya, ang Diyos, ang Ama. At makilala natin si Hesukristo na kanyang isinugo. Yan yung ilan sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, dalhin yung mga unbelievers sa pananampalataya. Dalhin yung mga nasa kadiliman sa liwanag. Dalhin ang mga hindi sumasampalataya tungo sa pananampalataya kay Kristo. At sa parehong pagkakataon, akayin natin yung mga kapwa mananampalataya na lumago sa pagsunod at lumago sa pagiging katulad ni Kristo. Samantalahin ang pagkakataon. Dahil ang panahon po mahalaga at ang panahon ay limitado. So habang may kakayahan, habang may opportunity tayo, habang may oras tayo, habang may lakas tayo, samantalahin ang pagkakataon, ang panahon. So, ang pagiging maingat sa paglakad, pinag-iisipan yung mga ginagawa sa araw-araw na hindi lang kung ano yung kasalanan at kung ano yung hindi kasalanan. Hindi lang din pagkaalam kung alin yung tama at kung alin yung mali, kundi pagdedesisyon kung ano yung pinakamabuting makakatulong para matupad yung mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa, sa paggamit natin sa social media, na naipaalala sa atin yung ilang mga layunin ng Diyos, no? Yung dahil limitado at mahalaga yung panahon o yung oras, gamitin natin sa layunin ng Diyos ang lahat ng opportunity na meron tayo, ang makilala ang Diyos na ating Ama at ang makilala ang kanyang isinugo, ang ating Panginoong Hesus, at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. So, halimbawa, sa paggamit natin ng social media, na ipapakilala ba natin ang Ama at si Jesus? Or ganito, sa pagpapagamit natin sa mga bata, sa mga anak natin, ng social media, or pagbibigay natin ng access sa kanila sa internet, natutulungan ba natin silang ma-disciple, yung makilala ang Ama at makilala ang Panginoong Hesus? Or mas nai-impluwensyahan sila ng mga nakikita at napapanood nila sa internet na taliwas sa Biblia? Pag-isipan, maging maingat, samantalahin ang pagkakataon. Maging sa paggamit natin ng mga finances natin, or sa pagpili ng magiging hanap buhay natin o trabaho natin. Samantalahin natin yung pagkakataon na meron tayo. Saan natin yung gagamitin? Na ma-maximize ba natin para maipakilala ang Ama, makilala ang Panginoong Hesus, maakay ang iba sa pananampalataya, maakay ang kapwa mananampalataya sa paglago sa pananampalataya. Sa pagpili natin sa paghahanap buhay natin, dito ba tayo magtatrabaho sa bansa natin or mag-abroad ba tayo? Sa pagpili natin ng kung sino yung magiging asawa natin, ang magiging boyfriend natin, ang magiging girlfriend natin,
So, yung sinasamantala yung panahon o yung redeeming time, hindi lang tungkol sa kung ano yung kasalanan at hindi kasalanan. Hindi lang kung ano yung mali at tama, kundi kung ano yung pinakamabuti na makakatulong para matupad yung layunin ng Diyos sa ating buhay. So, pag inanalyze natin yung ating mga decisions, yung ating paraan ng pamumuhay, wise ba tayo? Marunong ba tayo o kaya mangmang ba tayo? Ang mga decision ba natin nakakatulong para matupad yung mga layunin ng Diyos sa ating buhay? O kapag pinili ba natin itong trabaho na to, yung purpose ng Diyos sa ating buhay, natutupad ba yun? Kapag pinili ba natin yung magiging karelasyon natin, natutupad ba yung layunin ng Diyos para sa sarili natin, para sa pamilya natin, para sa church na kinabibilangan natin? Sabi po ni Apostol Pablo, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon. Now, bakit dapat tayong maging marunong at bakit dapat nating sinasamantala or bakit nating sasamantalahin ang pagkakataon? Sabi po dito, sapagkat ang mga araw ay masasama. Because the days are evil. Sa Revised Tagalog Popular Version yan, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Kaya pala, dapat nating samantalahin ang pagkakataon. Araw-araw, nakapaligid sa atin ang kasamaan. Merong panunukso ng dyablo, ng kaaway ng Diyos. Meron pa ding kasalanang natitira sa puso natin. So, araw-araw na expose tayo sa kasamaan. Yung ibang mga nakakasama natin, masama ang paraan ng pamumuhay. Yung ilang nakakasalamuhan natin, hiwalay sa Diyos o kaya matigas ang puso. Yung iba, ang kanilang pamumuhay may karumihan. Yung kanilang pananalita, walang katuturan. Yung kanilang lifestyle, nasa kadiliman. Maging maingat tayo dahil kung hindi tayo nagiging maingat, baka sa halip na sila yung maimpluwensyahan natin, na sila yung maliwanagan, tayo pa yung maimpluwensyahan nila. Maging maingat sa mga nakikita sa social media. Maging maingat, mapanuri sa mga influencers na papakinggan. Maging sa mga kaibigang sasamahan. Sa pagkonsumo ng oras na meron tayo at sa paggamit ng lakas na meron tayo, maging ng pera at kayamanan na meron tayo, lumakad ng may karunungan. Maging maingat, maging wise, maging matalino na sinasamantala ang panahon gamit yung lahat ng meron tayo upang magampanan kung ano yung mabuti at kung ano yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Maging maingat. Ikalawa, upang makalakad ng may karunungan, unawain ang kalooban ng Panginoon. Matapos magpaalala si Pablo na maging maingat sa ating paglakad, kailangan din nating malinaw na maunawaan kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon. Sa verse 17, kaya't huwag kayong maging mga hangal. Halos inulit yung hindi dapat gawin na binanggit sa verse 15 na hindi gaya ng mga mangmang. Sabi dito, therefore, do not be unwise. Ang pagiging hangal dito, hindi simpleng kulang sa talino or may kakulangan sa talino, kundi yung pagiging unwise dito, pamumuhay na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan sa sukatan at mata ng mundo, successful ang buhay. Mahusay magsalita, matalas ang pag-iisip, pero isang unwise kasi nabubuhay lamang ayon sa kanyang sariling isip, sa kanyang sariling damdamin, at nabubuhay sa masamang impluensya ng mundo o ng sanlibutan. Sa halip na sumusunod sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng karunungan sa mga desisyon sa araw-araw? Ano yung kailangang gawin? Sabi po dito, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa konteksto po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang Panginoon dito o Lord na tinutukoy dito ay si Jesus. So, ang Amang Diyos at ang Panginoong Jesus, masasabi nating may nagkakaisang kalooban para sa
mga mananampalataya. Meaning po, yung kalooban ng Ama at yung kalooban ng Panginoong Hesus hindi magkaiba. Ano ba yung sinasabi yung malinaw na sinasabi ng Biblia tungkol sa kalooban ng Diyos? Basahin po natin yung ilan na sinasabi o malinaw na nakasaad sa Biblia na kalooban ng Diyos at nawa po maunawaan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Dahil sabi dito, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa unang Tesalonica, sa chapter 4, sa verse 3, ganito ang nakasulat. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. So, unawain natin yung kalooban dito ng Panginoon. Sa chapter 5, verse 18, sa unang Tesalonica pa rin, ganito yung nakasulat. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So, ano yung kalooban dito? Ano yung nare-reveal sa'yo na kalooban ng Panginoon? Unawain po. Sa sulat naman ni Apostol Pedro, sa unang Pedro chapter 2, sa verse 15, sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Ano naman yung kalooban ng Diyos dito? Unawain po. At bukod sa ilang mga talatang ating binasa, ang buong Biblia puno ng pagpapahayag ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, lahat ng kailangan nating malaman ayon sa kanyang kalooban, para sa kanyang kaluwalhatian, para sa ating kaligtasan at sa tamang pamumuhay, malinaw po na ipinapahayag sa Biblia. So, maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon kapag ibinababad natin yung ating isip at puso sa salita ng Diyos. Paano naman natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon kung hindi natin pinag-aaralan ang Biblia? Upang makalakad ng may karunungan, mahalaga po na maglaan tayo ng oras sa personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. At mahalaga din pong maglaan tayo ng oras sa pakikisama sa kapwa mananampalataya sa pag-aaral ng Biblia. Paano tayo magiging wise? Paano tayo magiging matalino at marunong kung hindi natin pinaglalaanan ng sapat na oras at atensyon at effort yung aklat na naglalaman ng karunungan ng Diyos at kalooban ng Panginoon? Unawain ang kalooban ng Panginoon. Ang ikatlo, upang makalakad tayo ng may karunungan, mapuno ng Espiritu. Hindi tayo ganap na makakalakad ng may karunungan kahit pa nakakaunawa na tayo ng kalooban ng Panginoon, pero wala naman tayong kakayahang gawin yung kalooban, yung mismong kalooban ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga na tiyakin natin na ang nakakapag-impluensya at ang gumagabay sa bawat desisyon natin, sa bawat kilos at direksyon natin sa buhay na ito ay tamang Espiritu. Yung kapangyarihang mula sa Diyos. Sa verse 18, sinabi ni Apostol Pablo yung karagdagang tagubilin sa kung paano lumakad ng may karunungan. Sabi po, ito sa verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak. Hindi naman ipinagbabawal yung pag-inom ng alak, kundi ang pinagbabawal yung paglalasing. Hindi lang din ito simpleng pagbabawal sa pag-inom, kundi ang diin dito ay yung pagkawala ba ng control dahil nagiging foolish na, nagiging unwise na, o kaya nagiging mangmang na kapag nakakainom na ng alak. Yung bang hindi na napipigilan yung sarili na maging maayos, na maging malinaw, maging mabuti. Ang taong lasing sa alak, karaniwang hindi malinaw yung isip. Karaniwang mali-mali yung desisyon at madalas may mga ginagawang nakakahiya at magulo na mga pagkilos. Well, aside sa alak, idamay na natin yung mga ibang nakakalasing na droga, anumang substance na nakaka-addict. Pati sobra-sobra at wala na sa tamang disiplina ng paglalaro ng mga mobile games at pornography. At marami pang iba, idamay na natin dyan. Huwag magpakalasing. Ano yung dahilan kung bakit hindi tama at hindi ipinapahintulot
ang paglalasing. Sabi dito, na ito'y labis na kahalayan. Sa Revised Tagalog Popular Version ng labis na kahalayan, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Yung magpakalasing pala sa alak, mauuwi sa magulong pamumuhay. Sa Tagalog Popular Version, sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. So yung magpakalasing sa alak, nakakasira ng maayos na pamumuhay. Tumutukoy ito sa excessive indulgence sa isang bagay. Sobra-sobra. Yung hindi na matigilan yung bisyo. Labis-labis na pagkahumaling sa anumang bagay. At alam po natin na anumang sobra hindi nakakabuti, kundi nakakasira na yan. Kaya ang paglalasing, masasabi nating sinful foolishness. So sa halip na mapuspos ng espiritu ng alak, ano yung dapat? Sabi dito, kundi mapuno kayo ng espiritu. Sa Revised Tagalog Popular Version ang naka-highlight, sa halip, dapat kayong mapuspos ng espiritu. Sa halip na maimpluwensyahan ng alak o anumang bagay, ang dapat na pumuno sa isip at puso at gawa natin ay ang espiritu. But be filled with the Spirit. Ibig sabihin, patuloy tayong nagpapasakop. Ang Espiritu ang gumagabay sa atin, ang nagbibigay direksyon sa buhay natin. Pero hindi naman yan nangangahulugan na totally wala na tayong sariling pag-iisip, no? Totally para na lang tayong robot. Sabi dito, mapuno tayo. Positibong utos ito at hindi minsanang karasan, kundi yung be filled ay araw-araw na pamumuhay, moment by moment, tuloy-tuloy na pinangungunahan ng Espiritu yung buhay natin. Araw-araw habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, mas marami yung ginagabay na ng Espiritu sa buhay na natin. Kung paanong yung lasing impluensyado ng alak, ang isang Kristiyano po dapat ginagabayan, pinananahanan ng Espiritu Santo. Kung ang pagkalasing sa alak nagdadala ng magulong pamumuhay at labis na kahalayan, katulad ng sinasabi dito sa talata, yung Espiritu naman nagdadala yan ng kaayusan. Be filled with the Spirit. Nagdadala ng kabanalan, nagdadala ng kapangyarihan para sa tamang pamumuhay. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Yung chapter 5, di ba? Ibig sabihin, hindi na yung mga pagnanasa ng laman yung sinusunod natin. Bilang mga be filled with the Spirit, yung luma, yung masamang desires natin, napapalitan na ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi na yung sinful flesh natin yung nangingibabaw. Hindi na sinful flesh natin yung nagdo-dominate sa atin, kundi yung nangingibabaw na yung kapangyarihan at kalooban na ng Diyos. Makakalakad tayo ng may karunungan kung yung buhay natin hindi na pinaghaharian ng laman o hindi na pinaghaharian ng makasanlibutan, kundi kung pinananahanan na ng banal na Espiritu. At ano yung magiging resulta nito? Kung tayo po ay filled with the Spirit, kung tayo ay puspos ng Espiritu, kung tayo ay puno ng Espiritu, ano yung magiging resulta sa atin? Ano yung itsura ng filled with or filled by the Spirit? Paano natin masasabi ng isang tao ay puspos ng Espiritu? May 4 na binanggit dito si Apostol Pablo. Ang una, basahin natin sa verse 19. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting spiritual. Kapag puno tayo ng Espiritu, natututo tayo na magsalita ng katotohanan sa isa't isa ng may pag-ibig. At ito sa verse na ito, ang lumalabas ay psalms, hymns, and spiritual songs. Iba-iba man yung tatlo na yan, pero pare-pareho yung punto. Mga papuri sa Diyos ayon sa kanyang salita.
Mahalaga itong kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual. Yung aplikasyon nito sa atin sa mga pagtitipon natin. Umaawit tayo. Minsan yung iba sa atin hindi sanay. O kaya sa simula, parang nakakahiya, parang awkward. Pero mahalaga din ito kasi by singing po, sinasabi natin sa isa't isa kung ano yung pinaniniwalaan natin. At nai-relay natin yung mensahe na is nating malaman ng mga kapatid natin. Kapag spirit-filled, natututo tayo na ipahayag yung ebanghelyo sa isa't isa sa pamamagitan ng salita natin, sa pamamagitan ng buhay at pamumuhay natin, sa pamamagitan ng halimbawang nakikita sa atin at maging sa mga ating mga inaawit. So ito yung una, no? Yung ikalawa na resulta ng pagiging puno o puspos ng espiritu, hawig din dito sa una na ito. Sabi po sa kasunod, na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Singing and making melody in your heart to the Lord. Hindi ito basta pag-awit na nakikisabay lang. Hindi lang ito yung parang binibigkas or binubukas mo lang yung bibig mo, kundi ito ay pag-awit na nanggagaling sa pusong filled with the Spirit. Pusong nagmamahal kay Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Pusong nagmamahal kay Kristo dahil sa yung buhay niya ni Kristo ay ibinigay para sa atin dahil sa pagliligtas ni Kristo sa atin at sa lahat ng pagpapala ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Yung resulta po niyan, ang puso natin nagkakaroon ng pag-apaw ng kasiyahan. At ang awit, natural na reaksyon ng pusong spirit-filled. Kapag puspos ng espiritu, umaawit yung puso natin para sa Diyos at para sa isa't isa. Na ang mensahe ng awitan ay pag-ibig at papuri. Yung ikatlo na binabanggit dito ni Apostle Paul, palagi ang pagpapasalamat. Sabi sa verse 20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Yung emphasis po dito, yung pusong puno ng Espiritu ay always, for all things, no, laging nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Madaling magpasalamat kapag mga positive yung mga natatanggap natin, kapag mga blessings yung natatanggap natin, madaling magpasalamat. Madali namang magreklamo kapag puro mga pagsubok, puro paghihirap yung pinagdadaanan natin. Pero kung ano yung nasa puso natin, halimbawa, puspos ng Espiritu Santo, yung puso natin, kahit ano pa man yung pagdaanan natin, pagsubok man yan, kahit anong paghihirap, magagawa nating magpasalamat dahil alam nating ang lahat ay nasa mabuting kamay ng Diyos na kumikilos para sa ikabubuti natin. Na maging yung mga hindi magagandang pangyayari ay ginagawang maaaring gamitin kasangkapan ng Diyos para sa ikabubuti natin sa kabuuan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, yung binasa natin kanina, unang Tesalonica chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat ng bagay. So, we give thanks always and for all things. Everything. In everything, give thanks. At ang pasasalamat natin ay sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bilang pagkilala na ang Panginoong Hesus ay tagapamagitan sa Ama, na dahil kay Kristo, marami tayong dahilan para magpasalamat sa Diyos. Kapag puspos ng Espiritu, laging nagpapasalamat ang puso natin. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, kahit anong nararanasan natin, kahit anong nangyayari sa atin, kapag puspos ng Espiritu ang puso natin, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Yung ikaapat na resulta, kapag filled with o filled by the Spirit, ito, pagpapasakop sa isa't isa. Sabi sa verse 21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo.
Hindi po natural sa puso natin ang magpasakop sa iba o kaya magpasakop sa isa't isa. Hindi natural sa puso natin yan. Pero dahil sa pagkatakot o kaya tanda ng ating paggalang kay Kristo, magagawa natin itong submitting to one another. Kapag puspos tayo ng Espiritu, nagbubunga ito ng pagpapasakop sa isa't isa. Hindi dahil nagpapasakop tayo kasi pinipilit tayo. Nagpapasakop tayo dahil sa ating paggalang at pagkatakot kay Kristo. Yung puso na nagpapasakop sa authority na itinalaga ng Diyos ay ebidensya po at resulta ng pagiging puspos ng Espiritu. Yung salitang pasakop o submitting dito, hindi nangangahulugan na mahina, kaya nagpasakop, o kaya nagsubmit, o basta sumusunod sa gusto ng iba, kasi mahina nga siya. Hindi po ganon. Na hindi siya nag-iisip, kaya nagpasakop na lang. Hindi po ganon ang ibig sabihin dito. Sa halip, itong pasakop ay aktibong pagpapasya na igalang at pahalagahan ang kapwa mananampalataya. Yan po yung pasakop, yan yung submitting. Yung fear of God o takot kay Kristo, hindi naman ito basta yung nararamdaman lang nakaba o basta natatakot na lang sa Panginoon, kundi malalim itong paggalang, pagmamahal, at pagpapahalaga sa kalooban at sa pamumuno ni Jesus sa ating buhay. Kaya pasakop dahil tayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Kapag puspos tayo ng Espiritu, yung ating relasyon sa kapwa, nagiging po yan buhay na patotoo ng pagpapasakop natin at pagpapakumbaba. Sa context ng church at family, nagiging handa tayong maglingkod. Nagiging handa tayong makinig sa isa't isa. At nagiging handa tayong magpasakop sa isa't isa dahil sa Panginoong Hesus. So, para tayo ay makalakad, kailangan nating, yung makalakad ng may karunungan, kailangan natin ang tulong ng Espiritu. Para maunawaan natin ang kalooban ni Kristo at may sagawa yung kaloobang ito sa buhay, sa ating buhay, kailangan natin yung tulong ng Espiritu. Kapag puspos tayo ng Espiritu, makikita yung bunga sa atin. Yung puso natin umaawit. Yung tayo laging mapagpasalamat at handa tayong magsakripisyo at handa tayong magpasakop sa isa't isa dahil sa paggalang kay Kristo. Sa huling bahagi ng ating aralin, paano natin may sasabuhay yung ating mga natalakay or natutunan? Paano kalalakad ng may karunungan at magiging maingat sa pamumuhay? Bilang pagtatapos po, nais kong iwan sa inyo yung tatlong mahalagang paalala para makalakad tayo ng may karunungan na maging maingat tayo na namumuhay, na lumalago sa pagkaunawa sa kalooban ni Kristo at puspos o puno ng Espiritu. Una po, ibabad ang isip at puso sa salita ng Diyos. Paano ka lalakad ng may karunungan? Paano ka magiging maingat sa pamumuhay? Ibabad ang isip at puso sa salita ng Diyos. Ang tunay na karunungan nagmumula sa Diyos at sa Kanyang salita. Imposible po na makapamuhay tayo ng may karunungan kung napaka-kaunti naman ng inilalaan nating oras sa Biblia. Basahin, aralin, isabuhay ang salita ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Number 2, aktibong makibahagi sa pamilya ng Diyos. Ang pagiging puspos ng Espiritu makikita sa nakikisalamuha tayo sa ibang mananampalataya. Sa pamamagitan ng church, sa mga pagtitipon, sa mga panambahan natin. Hindi tayo makakalakad ng may karunungan kung hihiwalay tayo sa iglesia, kung hihiwalay tayo sa pamilya ng Diyos. Ang church po, kasangkapan din yan para maturuan tayo, para maituwid tayo, para mapaalalahanan tayo kung paano mamuhay ng may karunungan, paano mamuhay ng may tamang pag-uugali, at kung paano magkaroon ng malasakit sa kapwa. Number 3, ipanalangin ang bawat desisyong gagawin. Hindi sapat na mabilis lang tayong kumilos o kaya mabilis tayong magsalita.
Yes, may mga bagay na kailangan yung urgency. Pero sa bawat hakbang, kasi itong buhay natin ay paglakad. Sa bawat hakbang at pagdedesisyon na gagawin natin, mainam din pong mag-pause muna saglit. Mag-isip-isip muna bago gumawa ng isang hakbang. May desisyon ka bang gagawin? Meron ba tayong isang malaking desisyon na gagawin sa buhay na ito? Sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya, dalhin sa panalangin. Maging mapagpakumbaba at aminin sa Diyos na kulang pa tayo sa karunungan at humingi sa Diyos ng karunungan. Sabi ni Santiago, James chapter 1 verse 5, ngunit ko ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Hindi maramot ang Diyos. Sagana pa siya kung magbigay. Ang patunay ng masaganang pagbibigay ng Diyos sa atin, si Kristo, ibinigay niya sa atin. At kung tayo ay na kay Kristo, si Kristo ang ating karunungan. Si Kristo ang ating katuwiran, ang kabanalan at katubusan. So, ibabad ang isip at puso sa salita ng Diyos. Aktibong makibahagi sa pamilya ng Diyos, ipanalangin ang bawat desisyong gagawin. Bago pa tayo tuluyang maligaw ng sarili nating desisyon, bago pa tayo maimpluwensyahan ng kasamaan sa paligid natin, lumakad ng may karunungan. Ang pamumuhay ng may karunungan, hindi po ito pagiging perpekto, kundi patuloy na pagpapasakop at pagsunod kay Kristo. Ang karunungan, hindi basta pagkakaroon lang ng kaalaman, kundi pamumuhay na nakasentro kay Kristo at pinapatnubayan ng Espiritu. Mga kapatid, ang karunungan, hindi yan kusang dumarating. Ang karunungan ay bunga ng isang pusong lumalapit sa Diyos na nagpapasakop sa Kanyang salita at napupuspos ng Espiritu. Again, hindi perpekto ang ating paglakad o pamumuhay, ngunit ang mahalaga, hindi tayo tumitigil. Patuloy tayong matuto sa Biblia. Patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na Siyang nagbibigay ng karunungan sa mga masunurin at sa mga may mapagpakumbabang puso. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.